ito na, umagos na yung tubig at nasisimula ng madiligan yung ating mga talong. Katulad nito ka-farmer, pasilip ko pala sa inyo ka-farmer sa ilalim kung paano ito gumagana. Yan. Pansin nyo yun, yung umagos na yan na tubig. Di ba yan yung parang sa halimbawa ng drip irrigation, konting tubig lang yung tumutulo at tuloy-tuloy yung kanyang pag-agos. Ito ka-farmer yung ating pangarap, no? Yung ating mga talong katulad nito ay nadidiligan ng tubig. Hello ka-farmer, magandang hapon at welcome back ulit sa ating channel, sa ating garden. Kasama ko ngayon si Kuya Phil at si Ate Excel. Dito tinulungan niya tayo magkabit ng solar pump. Yan. Update pala sa tinanim natin na talong. Ito yung ating Calix 2 F1. More than a week na rin na itong na-transplant. Ngayong araw ang video natin ay papaganahin na natin itong solar pump. Yan. So dito ay nagkabit na tayo ng hose. Itong habas ng hose ay nasa isang rolyo ito, nasa 60 meters. Yan. Number 2 na hose. Murahin na klase ng hose na ito, malambot. Hindi siya non-pressurized. Okay. Ito na. Ito yung solar pump. Big sabihin ng solar pump ay hindi na kailangan dito ng fuel. Kailangan lang dito ng sikat ng araw. Yan. Tapos doon kukuha ng tubig. Dadaan dito sa mga PVC na yan. So, pinutulan din natin itong PVC at dinugtong natin dyan. Ito naman yung kanyang controller. Dito natin on off yung ating solar. At yun naman yung kanyang mga solar panel. Natin. Okay. Yan, naka-on na yan. On. So, gagana na yung solar pump natin. Yun. Matakbo na yung tubig. So ito, first time pa lang natin, no? Ayusin pa natin ito yung mga pagdadaanan ng tubig. May tayo na alam dito. So dahil ito ay first time pa lang nating tinistik, pagkatapos nito, yan mapapansin natin, mayroong mga part minsan na tumatagos yung tubig, no? Kailangan nating magawa niya ng paraan at maayos para yung tubig dadaloy hanggang doon sa dulo. Anyway, testing pa lang natin ito. Pala yung mangyayari niyan, galing doon sa blue na yan, idudugtong natin itong hose. Connect dito sa mahabang hose na to. Dito tayo banda magli-liter T. Kakabitan natin yan siya ng T. At sa bawat hose na yan ay may mga butas. Diyan dadaan yung mga tubig. No? Halimbawa katulad nito, yung hose na yon, ito. Bubutasan natin dito kabilaan para yung tubig, yung isa doon papunta, yung isa papunta dito sa kabila. Okay. So ganoon. At pwede naman nating baguhin yan, depende sa kung mayroong mga kailangan mga pagbabago tayong gagawin. Dahil maikli yung ating duct hose at hindi makaabot talaga dito sa pinaka-sentro, yan, nagukay lang tayo dito. Tapos yung tubig, papasok lang dyan. Medyo mahina yung sikat ng araw ngayon, kaya medyo mahina yung labas ng tubig. Pero kung malakas yung tubig, ito kaya niyang ubusin kaagad. Yan, ganyang kalakas yung solar pump natin. Oh, pansinin ninyo ngayon ay makulimlim. Sa kanina umaambon pa. Pero malakas pa rin yung labas ng tubig. Araw, pagdalang ng tubig mo.
Oo, mga 8 mm matulis. Kita mo, hapon na ang Tayo mantika para magdanlog. Nataon sa to kay ka. Nasab siya. magkitaan ka. Ang gawayan ng ro. Salpak mo baby. Kami na ikan. Ka-farmer, nalagyan na natin ng T dito banda. At nakakunik na yan doon sa solar pump. Papunta na sa mga gulay natin. At dahil hapon na, hindi natin matatry. Bukas itatry natin. Ka-farmer ay alas 2 ng hapon. Susubukan natin yung ating solar pump. Dahil mainit ngayon, susubukan nating patakbuhin yung tubig sa ating dinugtong na hose. Ito pala yung kanyang controller. Yun naman yung kanyang solar panel. At ito yung kanyang solar pump. Naman natin i-open. Dito natin bubuksan natin. At doon gagana. Okay? Try natin. Okay, higop na siya ng tubig. Papunta dito sa ating liter T. At pagdating dito, mag-split silang dalawa. Yung kalahati pupunta doon. Yun na. Bumaba na yung hose. Doon sa dulo ng hose na yan. Yun na, lumabas na yung hose doon. At doon naman sa kabila. Ayun, may punit yung ating hose. May lumabas ditong tubig sa hose natin. Ay, nataga. Nataga yung hose natin. At lumabas na rin yung tubig doon sa dulo. Yan. Ito, lumabas na yung tubig dito. Sumapa natin ito ilagay. Ganyan ka farmer yung lakas niya dito sa bandang dulo. Mula doon sa gitna na yon. So dalawa na yan, no? Kabilaan na yan yung sinusupply niya, yung magkabilang dulo. Dito at saka doon. Punta natin doon sa kabila. Dito sila banda sa gitna na to naghiwalay. At yung isa magde-distribute ng tubig dito. At yung isa naman doon sa kabila. Okay. Dito banda. Yan. Kaya dito ka farmers sa ginagawa natin, importante yung leveling ng lupa. Importante dito yung dapat yung tubig sa gitna ay makaagos. At isa ring dapat na maiwasan natin ay yung pagkabutas ng ating plastic mulch. Kasi once na mabutas yung plastic mulch natin, hindi na dadalo yung tubig sa pinakadulo. Lalo pa kung yung butas ng plastic mulch natin ay malalaki. Ayan.
Katulad nito, hindi may iwasan dito, may mga kambing na pupunta. Ngayon ay alas 4 na ng hapon at malilim na dito sa area namin. Yung ating solar pump ay natatabunan na ng lilim ng mga niyog. Pero itong ating tubig ay tuloy-tuloy pa rin sa pag-agos. Ito pala ka-farmer, ngayong araw ay inayos ko na yung papatubigan ko. Katulad nito, tinistingan ko na kanina na palagyan ng tubig. Ayan. Sinubukan ko na, pinatakbo ko na yung solar pump. Pinagana ko na dito sa hose. At yun, nakabitan natin ng T. Dito maagos na yung tubig at nasisimula ng madiligan yung ating mga talong. Katulad nito ka-farmer, ipasilip ko pala sa inyo ka-farmer sa ilalim kung paano ito gumagana. Yan. Pansin nyo yun, yung umaagos na yan na tubig. Di ba yan yung parang sa halimbawa ng drip irrigation, kunting tubig lang yung tumutulo at tuloy-tuloy yung kanyang pag-agos. Ito ka-farmer yung ating pangarap, no? Yung ating mga talong katulad nito ay nadidiligan ng tubig. Yan, yung plastic mulch, bubutasan lang natin ng maliit, no? At isasakto natin dito sa tanim na talong natin. Silipin natin sa ilalim. Yun, tuloy-tuloy yung kanyang agos. Isa ring advantage ka farmer sa paggamit nito ay naiwasan natin yung pagdami ng mga damo dito sa ating apakan, no? Katulad ng ginagawa yung sa faro irrigation na kung saan talagang dito magpapatubig. Ito ka farmer ay dumami na lang yung tubig niya dahil hindi ko na nilipat yung hose simula kanina at hindi ko na nakuha yung hose dito, kaya dumami na yung tubig dito. Pero ang gagawin po natin, yung hose na yan, nakikita yung hose na yan nakalinya, sa bawat plat niyan ay bubutasan natin ng maliit at doon sisirit yung mga tubig, no? At agos dito. Kaya ito, dumami na yung masyado yung tubig dito dahil yung pinakadulo ng hose yung binitawan natin dito. Maraming salamat ka-farmers sa inyong panunod sa ating video, and I hope na nakakapagbahagi tayo ng kaalaman at na-share natin yung ating experience dito sa ating mga munting garden. Tulungan niyo po ako ka-farmer na maabot yung 100,000 subscriber, at maraming salamat na po kagad sa mga nag-subscribe na po kagad sa atin at nasa 46,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat po. Hayaan niyo po, nagagawa pa tayo ng video at lagi ko kayong i-update dito sa ginagawa natin sa ating farming. Abangan niyo po yung masusunod nating video sa pagtatransplant natin ng ibang gulay. At sa susunod na video ay sisimulan ko na rin magtanim ulit ng lagyan na rin ng plastic mulch yung kabilang area na tataniman din natin ng gulay. Bali sa ating garden ay magkakaroon tayo dito ng dalawang partner na mga tauhan. Yung isa kapatid ko, si Bain, at si Patrick. Si Patrick yung ma-assign dito sa area na to, at si Bay naman yung ma-assign doon sa bundok sa may tinataniman ng sili. At mag-uusap kami kung ano yung hatian namin at puprovide ko lahat ng kanilang mga pangailangan dito upang sila rin ay makapag-alaga at makapagtanim ng gulay. Maraming salamat po, and don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. Happy farming! Patayin ko na to.